Hello guys! Hindi tayo farm day today. Pero papunta ako ngayon ng Subic dahil nga ako'y nagtatrabaho. So later, ipapakita ko sa inyo kung saan ako magsistay na hotel. Budget hotel lang naman to. Pero at least meron kayong option pagka pupunta kayo dito sa area na to. Ayan. So, see you guys later! Eto na, papasok na tayo ng tunnel ng Subic. By the way, itong area na to ay protected kasi until now, may mga makikita pa rin kayo dyan minsan na mga unggoy. Yung totoong unggoy may makikita kayong monkeys na nakakalat dyan sa area, sa kalsada. So, maganda pa ang ecosystem dito. Yan. And so, papunta na tayo ng room. Ito. Dilim. Yan. Wait lang, syempre sarado natin for security. Okay. So, ito yung room nila. Medyo madilim lang yung ilaw. Pero kung okay naman sa yung ganitong setup, di well and good. Tapos may cabinet sila rito. Yan. Para sa iyong mga damit. Twin bed yung kinuha namin since dalawa nga kami. And ayan, meron silang free. Ayan, may complimentary sila na water. And ito yung view sa gabi. Wait lang. Siyempre sa umaga rin. Ito yung view nila. So, yan. Medyo gabi na kasi kami nakapag-check-in. Yan. Pero ito ay dagat. Ito yung Subic area na Subic Bay. Tapos ito yung, I think ito yung breakwater. Yan. I'm not sure though. Tapos yun yung makikita nyo. Hindi kasi siya masyadong nakikita dito sa phone. Pero maganda yung view niya sa gabi. Yan. Tapos, check natin yung CR. Siyempre, hindi complete ang review natin kapag hindi natin pinakita ang CR. By the way, bago tayo pumunta sa CR, as usual, may TV. Ayan, and ito yung CR. Okay. Maluwag siya, spacious. O, diba? Ayan. Tapos, ito yung shower area. Ayan. Good morning from Subic. Hello. Oh, 'di ba? Ito yung view from the hotel room. Yan, ito yung sinasabi kong view na pag-araw kasi hindi siya ma-appreciate pagka madilim paggabi. Yan. So, ito ay yung breakwater na. Tapos, makikita nyo doon yung shipyard. Hindi ko lang sure kung anong company yan. Hanjin ata. Hanjin Shipyard. Yan. So, nakahilera sila dyan. And, ito yung pinakamagandang view. Tadan! Yan. So, yung island na yan, yan yung Putipot Island. At saka Pundakit. So, sa likod niyan, yung mga camping site. Oh, 'di ba? What a wonderful morning. Pagka ganito yung nakikita mo. Okay. Kain muna ng breakfast. And so, for today, dito ako magsistay sa Reef Hotel and Residences. Ayan, nandito siya sa ano bang road to? Malalaman natin in a while.
Sa may Bay area to eh. So, dito sa baba ng hotel, ayan, meron ng 7-Eleven, tapos meron na ring coffee shop para hindi ka nalalayo pagka gusto mong kumain. Yan, so ito yung lobby ng Reef Hotel. Yan, front desk. Siyempre, pag nag-check-in at nag-check-out tayo. Tapos, meron din sila ditong veranda. Tadan! Silipin natin. Okay. Ito pala yung labas ng resto. Yan. So, may resto rin kasi sa baba. Pwede kang kumain. Yan. So, from the room, baba tayo muna para makita nyo rin yung hotel mismo. Yan. So, ito yung third floor. Kaso lang dito wala silang elevator or escalator. Meron silang pwedeng tambayan dito sa third floor. Yan, ito yung view. Baba tayo. Yan, ito naman yung second floor. Tapos, ito yung parking area nila. So, maluwag naman para sa mga guest. And, dito sa area nito, parang mezzanine. Ano ba to? Terrace. Pwedeng tumambay din dito. Yan. Kung gusto mo magkape-kape, gusto mo ng sariwang hangin na may konting view ng dagat, yan dito. Pero mainit pa kasi ngayon. Okay. Yan. So, by the way, dito sa Subic, yun nga, medyo, hindi pala medyo, discipline na driver ka dapat. Kasi, first stop, first to go dito. So, kahit pag nag-approach ka ng intersection, kahit wala kang kasalubong, dapat magsa-stop ka muna, full stop before you go. Okay? So, behave, yung mga pupunta dito sa Subic, behave kayo. By the way, this is SBMA. Hindi ito yung Subic Town ng Zambales. Ito ay Subic Bay Metropolitan Authority. Hello guys! So, palabas na tayo ngayon ng SBMA. And syempre, bago matapos itong ating video, i-review ko muna yung experience ko dun sa hotel. Okay, so first time ko mag-check-in dun sa Reef Hotel. And okay yung experience ko. Meaning, kasi to me ha, pag nasa hospitality business ka, dapat maganda talaga yung service mo. And na-provide naman nila yon. Nabibigay nila yung need ng mga customers nila. In fact, nung nagka-problem kami sa shower, right away pumunta sila. Nag-request din kami ng extra water, binigay nila agad. So, maganda yung, mababait yung staff, tsaka maganda yung service. Tapos, another thing, maganda kasi yung baba niya because meron na nga siyang, as mentioned, meron 7-Eleven dun sa baba, which we all know na 24 hours. So, pag naisipan mong, pag nagutom ka anytime of the day, pwede kang bumaba na lang doon. Sa baba rin nila, meron silang coffee shop na pwede mong tambayan, especially sa katulad ko na working. Another thing, dun sa room, sabi ko nga, medyo madilim siya. Especially sa gabi kasi dun mo kailangan na i-open yung ilaw. Pero pag morning, hindi mo kailangan ng ilaw because
marami silang source of light, meaning may bintana sila, tas may terrace sila. So ako lang personally, parang nadidiliman ako. Mas gusto ko ng mas maganda yung ilaw sa gabi, mas bright. Syempre, definitely maganda yung road kasi nga from expressway papasok ka na ng SBMA. And maganda yung road talaga sa loob. As mentioned, strict nga dun in terms of traffic rules. So, wala kang magiging problem pagdating dun sa road safety. Dun kasi sa labas mismo ng hotel, walking distance lang. Marami ka nang makakainan. Marami ka talagang choices pagdating sa food. Tapos may mall din naman sa area. And for those na hindi aware, yung SBMA kasi is government agency. So, tax-free sila. Meaning, when we compare, let's say, yung mga bilihin sa Pure Gold sa labas versus inside SBMA, may price difference. Mas mura talaga. Yan. So, next time, magre-review naman ako ng mga restaurants na natry ko ng kainan para pag pumunta kayo sa Subic, particularly SBMA, meron din kayong mga reference sa inyong mga food choices. Ayan muna for now. Please don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel para po sa mga updates, hindi lang sa farm, kundi doon sa mga experiences ko sa mga pinupuntahan ko. So, thank you po for watching. Bye!